Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon na pag-aaralan. Hindi ang lahat ng paglilingkod na iniuukol ng tao sa Diyos at sa Panginoong Heso Kristo ay pinagiging dapat. Noong nakaraan nating pag-aaral, mga kapatid, natutunan natin na sa Biblia na ang Biblia ang nagtuturo ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Siya ang Ama na nasa langit, ang lumikha ng lahat ng bagay, isang espiritu sa kalikasan, kaya walang material o pisikal na anyo. Nakikita natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Siya lamang ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng lahat ng tao. Kung tunay ang pagkilala natin sa Diyos, ito ang maghahatid sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Sa kabilang dako, ang hindi pagkilala sa Diyos ay magbubunga ng kaparusahan. Tungkulin ng bawat tao na paglingkuran ang Diyos. Ngunit mahalaga na maunawaan ng tao na hindi lahat ng paglilingkod na iniuukol niya sa Diyos at sa Panginoong Kristo ay tinatanggap. Ang katotohanan nito'y patutunayan ng leksyon na pag-aaralan natin. Dumako tayo sa unang bilang, ano ang tungkulin ng lahat ng tao sa Diyos. Ang sagot, o magsiparito kayo, tayo'y magsisamba. Magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kaya tungkulin ng nilalang na sambahin ang lumalang sa Kanya. Sa kasunod na bilang, sino pa ang dapat paglingkuran at sambahin ng lahat ng tao? Ang sagot, ang Panginoong Kristo. Sapagkat nakasulat sa Biblia upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Heso Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mga kapatid, dapat nating maunawaan na iniutos ng Diyos sambahin ang Panginoong Heso Kristo. Hindi natin sinasamba ang Panginoong Heso Kristo dahil siya ay Diyos, gaya ng inaakala ng iba. Kaya natin sinasamba ang Panginoong Kristo ay sapagkat ipinag-utos ito ng Diyos sa atin. Kaya tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay sumasamba sa ating Panginoong Kristo. At yan ay para sa kalwalhatian ng Ama. Sa kasunod na bilang, nangangahulugan ba ito na ang lahat naman ng paglilingkod at pagsamba na iniuukol ng tao sa Diyos ay pinagiging dapat o tinatanggap niya? Sapagkat maraming nagsasabi na naglilingkod din sila sa Diyos. Sasagawa sila ng pagsamba. Basahin natin ang sagot. Hindi pumapayag ang Diyos na sambahin siya sa anumang paraan at saan mang dako, kundi iniutos niya sa kanyang bayan na hanapin siya sa lugar na kanyang pipiliin upang doon sila sumamba at mag-alay ng kanilang mga handog. Malinaw po dyan sa ating binasa na hindi pumapayag ang Diyos na sambahin siya sa anumang paraan at sa anumang dako. Tatandaan natin yan. Sa kasunod na bilang, ang Panginoong Kristo, tinatanggap ba niya ang lahat ng paglilingkod at pagsamba na iniuukol ng tao sa Kanya? Ang sagot, hindi. Sinabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Usong-uso pa naman ngayon yan. Ang daming tumatawag ng Panginoon. Panginoon. Ang daming tumatawag nga Lord.
Lord. Pero ang sabi ni Kristo ay hindi lahat ng nagsasabi niyan papasok sa langit. Sa kasunod na bilang, ano ang pangunahing dahilan kung bakit may mga paglilingkod at pagsamba na iniuukol ng mga tao sa Diyos at sa Panginoong Kristo pero hindi naman pinapaging dapat o tinatanggap? Ang sagot, mga aral at utos lamang ng mga tao ang kanilang sinusunod, hindi utos ng Diyos. Anong ilan sa halimbawa ng paglilingkod o pagsamba? Nasalig lamang sa mga aral at utos ng mga tao. Ang una ay yung pagluhod sa mga rebulto. Hindi utos ng Diyos yan. Utos lang ng tao yan. Ano pa? Ang pagdiriwang ng Pasko at Halloween. Wala sa Biblia yan. Nakapwa hinango lang yan sa mga paganong relihiyon. Pag sinabing pagano o pagan, hindi naniniwala sa Diyos yung mga yan. At ang aral na sapat na ipahayag ng tao ang pag-ibig at ang pananampalataya sa Diyos sa ikapagtatabon ng kaligtasan. Meron po bang relihiyon na ganyan? Meron. Yung mga protestante, ganyan ang paniniwala eh. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi po. Sa ika-anim na bilang, pagiging dapati na kaya ng Diyos at ng Panginoong Kristo ang paglilingkod na iniuukol sa kanila na salig lamang sa aral at utos ng mga tao kung ginagawa namang kusa o hindi sabilitan at pagpapakababa at pagpapakahirap sa katawan. Bakit po ganyan ang katanungan natin? Sapagkat merong mga naniniwala na yung paglilingkod nila tinatanggap kasi hindi naman sila pinipili. Kusa nilang ginagawa. Merong pagpapakababa, merong pagpapakahirap sa katawan. Kaya nga yung iba sinusugatan pa yung katawan eh. Hmm. Pinahihirapan yung katawan nila. Bakit daw? Para daw tanggapin ng Diyos. Basahin natin ang sagot. Wala pa ring kabuluhan. Sinabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng mga bagay na ito masisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Sa makatwid, habang ang batayan ng paglilingkod ng tao sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo ay batay lang sa utos ng tao, walang kabuluhan. Sa ikapitong bilang, mga kapatid, ano ang isang halimbawa ng pagsambang iniukol sa Diyos, subalit hindi niya pinapaging dapat sapagkat hindi nasunod ang kanyang kalooban, kundi ang sariling kalooban lamang ng tao? Basahin natin mga kapatid ang sagot. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron, kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kaniyang suuban. Sasamba sila. Sinidlan nila ng apoy, pinatungan ng kamangyan, at sila'y nagandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos sa kanila. At sa harap ng Panginoon, may lumabas na apoy, sinupok sila, at namatay sila sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, iyan ang matibay na halimbawa. Hindi lahat ng sasamba tatanggapin. Ano nangyari kay Nadab at kay Abihu? Ang sabi dito kumuha sila ng suuban. Sinidlan nila ng apoy sapagkat ang pagsamba noon ay mayroong sinusunog na handog. Ganun ang pagsamba noon. Kaso, ang sabi, ang ginawa nung magkapatid ay gumamit sila ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila.
Dapat nating maunawaan, mga kapatid, na ang pagsamba sa Diyos, ang Diyos ang pipili ng paraan at saka yung dako. May kautusan siya na dapat masunod sa pagsamba sa Kanya. Ang ginawa nitong dalawa ay hindi naman utos sa kanila, ay meron silang ginawa na pamamaraan na hindi batay sa utos sa pagsamba sa Diyos. Kaya ano nangyari? Sa halip na tanggapin ang kanilang pagsamba, ay sinupok pa sila ng Diyos. Namatay sila sa harap ng Panginoon. Bakit? May nalabag na kautusan, na paraan sa pagsamba sa Diyos. Kaya dapat sana malinaw sa atin yan, ha? Mga kapatid. Sa kasunod na bilang, paano kung ang paglilingkod na iniuukol sa Diyos at sa Panginoong Kristo may kalakip pang milagro? Sapat na batayan ba yun upang sabihin tinatanggap nila ang paglilingkod? Sapagkat merong mga nagsasabi na, ito sa amin, totoo to, tatanggapin ito ng Diyos. Bakit? Nakapagpapagaling kami ng may sakit. Nakapagpapalayas kami ng masasamang espiritu. Kaya, ito, tinatitiyak namin, tinatanggap ito. Pero, basahin natin yung sagot, mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Kristo na sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami? In the name of Jesus, nagpalayas kami ng mga demonyo, gumawa ng mga himala, di ba? May nakikita tayo, no? Napapanood natin sa telebisyon, yung lumpo na nasa wheelchair, di ba? Pinatatayo, pinalalakad. Yung mga ibang may karamdaman, gumagaling. Yung inaalihan ng masamang espiritu, napalalayas nila yung masamang espiritu. Pero anong sasabihin ng Panginoon sa kanila? Tuloy natin. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, tatandaan natin, hindi lahat ng paglilingkod na iniuukol ng tao, paglilingkod niya sa Diyos, paglilingkod niya kay Kristo, hindi pinapagiging dapat. Hindi lahat. Ikasyam na bilang, sinong kumikilala at nag-uukol ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos at sa Panginoong Kristo, ang tiyak na pagiging dapatin o tatanggapin. Sagot, basahin natin. Ang gumaganap ng kalooban ng Ama o tumutupad ng kanyang mga utos, sila ang papapasukin sa kaharian ng langit. Kaya ulit, sumasamba ka ba? Naglilingkod ka ba sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo? Opo. Anong batayan mo? Utos po ng tao. Hindi ka papasok sa langit. Hindi tatanggapin ang paglilingkod na yan. Tanong ulit, sumasamba ka ba? Naglilingkod ka ba sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo? Opo. Anong batayan mo? Salita po ng Diyos. Tatanggapin niya. Papasok yan sa langit. Kaya hindi lahat ng nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos ay totoo nga ang kanyang sinasabi. Hindi ho. Hindi lahat ng nagpapahayag ng paglilingkod, pagkilala sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo ay pagiging dapatin. Hindi. Kailangang patunayan niya na ang kanyang pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod, pagsamba ay batay sa utos ng Diyos. Ikasampung bilang, anong uring pananampalataya? Ang taglay ng sino man kung hindi naman siya sumusunod o tumutupad ng mga utos ng Diyos. Basahin natin ang sagot.
Sinabi ng Biblia na ang pananampalataya na walang gawa, walang pagsunod sa utos ng Diyos ay patay sa kanyang sarili. Walang pakikinabangin, hindi makapagliligtas. Nakakita na tayo ng patay. Yung patay, nakahiga na lang yun. Wala nang ginagawa yun. Ganon din ang pananampalataya, hindi batay sa pagsunod. Walang magagawa yun sa kaligtasan ng tao. Sa kasunod na bilang, sa kabilang dako, anong uring pananampalataya meron ang sino man na tumutupad ng mga utos ng Diyos? Ang sagot, sa pamamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Kaya bago tayo manalangin, mga kapatid, meron lang kaming mga katanungan sa inyo na iniibig ba ninyo ang Panginoon Diyos? Kung ang sagot ninyo ay opo, tama yun. Inikilala ba ninyo na ang Diyos ang lumalang at nagmamay-ari sa inyo? Kung ang sagot niyo ay opo, tama po yun. Pero ang mahalaga, kung sinasabi natin at kinikilala natin na ang Diyos ang lumalang sa atin, siya ang nagbigay ng ating buhay, kailangan ay tuparin natin ang kanyang mga utos para maging dapat tayo sa Kanya at tanggapin ang ating pagkilala at pagsamba sa Kanya. Ano ang halimbawa ng mga utos ng Diyos? Una, para sa mga kabataan, yung paggalang sa magulang. Utos ng Diyos yan. Kaya wala sanang kabataang nakikinig ngayon na lapastangan sa kanyang magulang. Hindi masunurin sa kanyang magulang. Kailangan lahat ay gumagalang at sumusunod sa kanyang magulang. Utos ng Diyos ang pag-iibigang magkakapatid. O huwag natin tutularan yung mga nanggipit sa atin na walang pag-ibig sa atin. Utos din ng Diyos, mga kapatid, na magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Utos din ng Diyos na ibigin natin kahit yung mga kaaway natin. Subalit sa ibabaw po ng lahat ay ibigin natin ang Diyos, paglingkuran ng Panginoong Kristo at sambahin natin sila. Patutunayan natin yan sa pamamagitan ng pagtupad natin sa lahat ng utos ng Diyos. Mga kapatid, sa susunod po natin na pagsamba, ang tatalakayin natin ay ang Iglesia ni Cristo, ang dakong pinili ng Diyos, kung saan maisasagawa ng tao ang paglilingkod na kanyang pinapagiging dapat o kanyang tinatanggap. Kaya sana ay tuloy-tuloy ang pagdalo natin sa ating mga pagsamba para sa inyo dahil sa ang tinatalakay natin dito sa kasalukuyan ay ang mga pangunahing doktrina na sinasampalatayanan natin sa loob ng iglesia. Bago tayo manalangin muli ay basahin natin ang paksa ng ating tinalakay. Hindi lahat ng paglilingkod na iniuukol ng tao sa Diyos at sa Panginoong Kristo ay pinapagiging dapat. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat ng napakarami sa iyo. Sumasampalataya kami, biniyaya mo sa amin ang pagkaunawa sa iyong mga kalooban. Opo, maraming mga tao sa mundo nagpapahayag ng pagkilala sa iyo, nagsasagawa ng mga pagsamba at mga paglilingkod, subalit dahil sa hindi naunawaan kung ano ang iyong kalooban,
walang kabuluhan ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi po kami ang nagsasabi noon, yun ay batay sa iyong mga kalooban. Salamat, Ama, sa awa at tulong mo sa amin. Binuksan mo ang aming pangunawa, ang aming paningin. Sumasampalataya kami, nasa liwanag kami, Ama. Gayon sana ang manatili sa amin hanggang sa matapos na ang mundong ito o matapos na ang buhay na ito. Sapagkat kung maingatan namin ang pananampalataya namin, ang pag-iingat namin sa iyong mga salita, malinaw ang pangako mo sa amin. Kami tatanggap ng buhay na walang hanggan. Aman Diyos, maawa ka sa amin. Alam namin kaunting panahon na lamang, darating na ngayong itinakda na ang lahat ng bagay ay magwawakas. Aharap kami sa iyo sa araw ng paghatol at nawa po makaharap kami sa iyo na ang aming tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Aman Diyos, samantalang nasa amin ang aming buhay na iyong kaloob, magamit namin ito sa kabanalan, sa pagsunod sa iyong mga kautusan, sa pamamalagi po ng aming pagpupuri at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Basbasan mo ang mga magulang, gamitin mong mabisang kasangkapan, maging unang matalino, Ama, sa lahat ng iyong mga kautusan upang itong ipamahala sa kanilang mga anak. Ang mga anak, bantayan mo po, huwag silang makalilimot sa iyo. Ano man ang marating nila sa buhay na ito, maalaala nila, ikaw ang gumawa ng kabutihan sa kanila, ikaw ang nagkaloob ng kanilang mga pangangailangan, higit sa lahat ng kanilang buhay at ng pananampalataya. Nangangako kami, O Diyos, habang buhay kami, paglilingkuran ka namin, buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.